Kapag nagbabakasyon kami sa Europe mga Mars, ay nagta-travel kami by car. Hindi siya madali kapag magta-travel ka by car, lalo na kapag may mga bata. Pero kapag gugustuhin nyo na mag-travel by car, kahit anong layo pa yan, makakaya nyo mga Mars. Pag gugustuhin mo talaga, may paraan. Pero kapag hindi, maraming dahilan. Nasasanay na kasi yung pamilya ng aking asawa na magta-travel sa Europe. By car talaga. So kapag magta-travel ka, madadaanan mo talaga tong Hamburg na mga container van at makikita mo talaga siya kapag magta-travel ka by car. Kapag magbabakasyon kami sa Europe mga Mars, ay magta-travel talaga kami gabi na kasi yung mga bata kasi hindi na siya more stress kapag yung mga bata ay tulog. Sanay na talaga yung asawa ko na magta-travel sa malalayong lugar. Nandito kami ngayon sa restaurant kasi nag-stop over muna kami. At maaga na kasi mga Mars at close pa yung KFC. Gusto ko sanang kakain pero close pa talaga siya. Kaya dito na lang kami sa Tankstelle or yung gasoline station dito na pwede ka namang maka breakfast dito at saka dinadaanan din namin to yung ano ba to yung bahay ni Spider-Man na baliktad at nakakaamis talaga tignan siya. Kaya lang yung pagpunta namin dyan, close pa talaga siya. May entrance kasi siya dyan mga Mars at pwede kang makapasok dyan. Tsaka makita mo din yun kapag magpipicture ka, baliktad ka rin. Kaya yung nakakaamis talaga tignan siya na si Spider-Man nasa taas, baliktad yung bahay niya. At saka nagugustuhan ng mga bata. Buti na lang naagian namin to sa lugar na nag-stop over. I think Look at the Farah malapit Jason na is yata to sa Flensburg mga Mars. Papunta na talaga kami sa border ng Denmark mga Mars at sa Denmark mga Mars doon kami mag-camping at mag-stop over kami ng mga bata at doon kami matutulog. Kaya sobrang saya ng mga bata na nakita nila to kasi ang layo-layo kaya nito. At saka nung time na to mga Mars, i-flex lang sa inyo yung nabili kong blouse sa Flensburg na tag 1 euro na lang, nagsisale siya. At nag-stop kami dito kami sa Denmark mga Mars. Mga 10 hours na kaming nata-travel dyan mga Mars. At napunta na talaga kami dito sa Denmark and sa parking plots pa yan mga Mars. And yung tinatawag nila dyan is island pa talaga yan at may connecting pa siya na city sa Denmark. At dito na kami sa border. Nag-aantay na kami mga Mars para makapasok na talaga sa city ng Denmark. At doon na kami magka-camping sa may parang camping place nila. At masaya yung time na yan kasi mafe-feel mo na nandun ka na talaga sa ibang bansa na naman. Kahit malayo pa yan ay mararating mo talaga kapag pusang loob mong pupuntahan. At dyan mga Mars, dito ka talaga magta-travel dito ka talaga kanabitang mukuan ka maana ninyo talaga yung bridge, Horizon Bridge yatang tawag dyan. Maagian mo talaga yan kapag magpunta ka sa Denmark. Ang sarap ng pakiramdam mga Mars na makalanghap ka ng fresh air na sa ibang bansa ka na talaga. At kapag residence permit ka na sa Germany mga Mars ay wala ka ng visa na wala ka ng visa dito, free visa ka na dito sa Denmark mga Mars kasi Europe nga. Yung dadalhin mo na lang is yung passport mo at saka yung ID mo sa Germany at nandito na nga kami sa aming camping place mga Mars at ito lang yung aming tent na maliliit lang yung tent, kasyang-kasya naman kami at marami kaming dala talaga as in grabe. Unang stopover namin dito mga Mars dito sa Denmark and yung nababayaran namin dito is crown yung pera nila dito kaya hindi sila
tumatanggap ng cash na babayaran. So, kailangan mong babayaran sila ng credit card, mga Mars. So, buti na lang, nagdala kami ng credit card at nakabayad kami. And yung nababayaran namin, mga Mars, ay mga about 75 euro lang po, pang camping place. Pero mahal na yan dito, mga Mars, sa Denmark kapag makabayad ka ng 75 euro, kasi sa Sweden kasi at saka sa Norway kapag magka-camping kayo is magbabayad lang kayo ng 50 euro or sometimes 30 euro lang. Pero kapag yung hindi maganda yung panahon dito, mga Mars, like kung mag-uulan-ulan dito, hindi kami magtitent, mga Mars, at kukuha kami ng cabin na parang maliit na ano lang, payag-payag, tapos kami yung mga bata, kaming lahat doon. Mas mahal kasi kapag may room na babayaran ka kaysa mag-tent ka lang, mga Mars, at buti na lang ay maganda yung panahon kaya nag-tent lang kami ng mga bata. Kapag mag-travel kayo sa Europe, mga Mars, like Denmark, Sweden, or Norway, kapag summer dito, mga Mars, huwag kayong mag-expect nga mag-t-shirt kayo. Magdala talaga kayo ng long sleeve kasi malamig pa dito sa kanilang lugar. Yung pera sa Denmark, mga Mars, ay iba sa pera ng Sweden at saka iba din yung pera sa Norway. Kasi yung sa amin kasi is euro and sa Denmark kasi is Denmark krone. And sa Sweden is Swedish crown, and then sa Norway is Norway crown. Iba-iba talaga siya. Kaya kapag magpunta kami dito, mga Mars, ay magpunta kami sa bangko para magpa-change kami ng pera sa Sweden, Denmark, at saka Norway. Ang sarap ng pakiramdam kapag makalanghap ka ng bagong hangin at bagong country din, at saka yung tubig pala nila dito, mga Mars, ay malamig talaga. Huwag kayong mag-expect na kagaya yung tubig natin dito sa Pilipinas na warm. Dito talaga ay mga 15 degrees siya. Malamig pa talaga, mukulo-kulo talagang tinggil ni mo dito. Ang ganda talaga ng ano nila dito, beach, mga Mars, at ang laki pa talaga. At dito yung makikita mong bridge, mga Mars, ay yan yung Horizon Bridge dito na papunta yan sa Sweden. At alam nyo ba, mga Mars, yung nakikita namin dito, yung mga mentality ng taga Denmark ay sobrang ang babae talaga nila dito. Siguro meron ding mga mga bad, pero nakikita namin dito kapag magta-travel kami ay mga mababait talaga sila dito at nagsasalita sila ng English. Based in my experience, mga Mars, ay yung taga Denmark ay friendly sila dito. Sa nakikita ko lang sa kanila at saka kapag may magtatanong kasi kami at magsasalita sila ng English. At remember, mga Mars, hindi lahat ng nasa taga-Europe ay marunong mag-English magsalita. Kasi iba't iba tayo ng mga lingwahe.